Hi, ngayong araw nga na ito ay linggo at nag-announce ang Call-Lite kagabi na walang power supply sa area namin. Kaya naman pagkatapos namin magsimba at yung Flores de Mayo ng mga bata ay nagpagdesisyonan naming mag-hiking. Pag kasi ganitong walang kuryente sa area namin or sa buong Cotabato man, maraming residente ang pumupunta ng dagat or di kaya sa ilog. Dahil malapit lang din naman ang ilog sa amin ay eto yung napili naming lakarin. Tama, nilakad lang namin galing sa bahay papunta kaming Dimapatoy River. Kung kanina ay maganda pa yung kalsada dahil sementado pa siya. Ngayon naman, eto na yung daan. Sobrang pawis ko nga dito pero hindi ko na pinakita. Kasi nga, mali yung oras na napili namin dahil alas 10 pa to ng umaga at sobrang init ng araw. Dito na kami banda sa may quarry. Hindi ako masyadong familiar sa lugar na to. Hindi ko lang rin sure nung bata ako kung pumupunta ba kami dito or hindi ko lang talaga matandaan. Sa ngayon, 2 beses pa lang yung alam ko na nakapunta na ako dito. Nakikita nyo ba yun dyan banda? Dagat na yun. Kung di ako nagkakamali, marami na ding nag-photoshoot or nag-pictorial dito. Nakikita ko lang rin sa social media. Eto na nga't pababa na kami. Dito pa lang talagang nahihirapan na yung mga sasakyan or di kaya mga motor. Sa hirap ba naman ng daan dito, lubak-lubak. Maganda talaga mag-walking dito or di kaya mag-jogging. Pero dapat piliin nyo yung tamang oras, hindi katulad ngayon. Sobrang init kaya, alas 10 pa naman ng umaga at tirik na tirik yung araw. Kung mapapansin nyo, wala talaga masyadong dumadaan dito or wala talagang sasakyan na pumupunta dito. Karamihan or halos lahat kasi nang naliligo sa ilog is doon sa kabila. Doon kung saan makakadaan ka sa may water district. Maganda kasi yung daanan doon. Bale, sementado na siya. Ang kaso lang is pababa masyado. Yung mga sasakyan is hihinto or magpa-parking na lang doon banda sa may gate. And ang makakababa lang is yung mga motor. Dito naman sa daan na ito, maganda sana kung sementado rin. Pero yun na nga, hindi rin gaanong dumadaan dito yung mga sasakyan kasi nga lubak-lubak din. Kung mga pamahirapan talaga yung sasakyan dadaan dito. Eto, ipapakita ko sa inyo yung mga bato-bato. 'Di ba? Tapos yung sasakyan mo is mababa pa siya. E di bugbog sarado, kawawa naman. Bato-bato na nga, pababa pa yung daan. Nung unang beses nga na pumunta kami dito is nakamotor kami and XRM yung dala namin. Alam niyo ba, ilang beses ding natamaan ng bato yung cover nung ilalim ng motor. Kaya yun, sabi ng asawa ko, sa susunod na magdadala kami ng motor, doon na kami sa kabila dadaan and doon na kami sa Lumboy maliligo at hindi na dito sa Dimapatoy. Wait lang, Dimapatoy River din naman yun, di ba? Hindi ko lang sure. At nakarating na nga kami dito banda, no? Meron talagang mga bahay-bahay dito. And luckily, meron dito ang tindahan. Meron ngang tindahan, pero hindi naman kami dumaan at hindi kami bumili. Wala kami makakain dahil wala rin kaming dalang pagkain. Ewan ko ba dyan sa pamangkin ko na yan at binitbit niya na nga yung sapatos niya. Sinabihan pa nga kami na sana daw nagtsinelas na lang siya. Hindi naman namin sila pinilit na magsapatos kasi nga hiking yung pinunta namin dito. Yun pala, ang nasa isip nila is maliligo talaga ng ilog. Naabandon na pala talaga itong building na to. Simula siguro nito nung nagkaroon ng bagyo at nagkaroon ng landslide dito. Hindi ko na rin matandaan kung anong bagyo ba yung dumaan dito. Pasensya naman na. Malapit na nga kami sa tulay. Yung tinatawag nilang tulay ni Erap. Pero bago tayo mapunta doon, may sinasabi tong pamangkin kong isa. Pakinggan muna natin. Nakadulo. Yan, sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, ano, makadaan ng multicab? Sabi ko, oo, makadaan naman, pero makahirap. Magagirap. Aray ko. Vlog mo yan, tiya. Sabi niya lang ko sa akin. Sabi niya lang ko sa akin, mahirap. Sige. May pagkabaliw rin talaga tong isang to, no? Eto na nga, papunta na tayo sa may tulay and ito na, magmo-montage tayo. Na nga kami sa tulay and tinatanong namin yung pamangkin namin kung saan pa ba kami pupunta and doon pa daw kami sa dulo at pinakita pa nga yung mukha. Ano na pawis na yan girl, sige lakad pa kasi ginusto mo yan, di ba? Ganitong trip talaga yung mga gusto ko, no? Yung nature trip. Tapos nandun kayo sa kawalan, charot. Nature trip daw, tapos biglang may bumulaga sa inyo dyan sa may unahan, no? Nung unang punta nga namin dito, kasama namin yung isa naming pamangkin. Tapos tinatanong namin siya kung malapit na ba. Lagi niyang sinasabi na, oo, malapit na. Hindi na talaga tayo maniniwala sa mga salitang malapit na. Pero alam nyo bang, mas nakakapagod yung pauwi na kayo kaysa dun sa papunta pa lang. Dito sa paglalakad nga namin na ito is hindi ako nakaramdam ng sobrang pagod. Pero nung pauwi na nga kami, kasi nilakad lang rin namin pauwi, dun na ako
munti kang mawalan ng lakas. Minto pa nga kami sa may tindahan noon para magpahinga lang. Swertehan pa at nakapulot ako ng 20 pesos at naibili nga namin yun ng tubig. Hindi ko nga lang na video yun kasi hindi na ako nag-video nung pauwi na kami. Ay, bago nga pala yung pauwi ay eto na nga't narating na namin yung aming destinasyon. Diba? Kumpara doon sa may Lomboy na doon talaga maraming tao, dito naman kakaunti lang yung naliligo. Ayan na nga't umupo na muna kami dahil nga pawis na pawis kami sa paglalakad ay nagpahinga na muna saglit. Bakit medyo namumula yung mukha mo na yan, te? Wala ka namang ginagamit na rejuvenating. Umalis nga kami ng bahay ng 10 a.m. at dumating kami dito ng 11 a.m. So meron kaming isang oras na lakad. Okay na, dahil narating nyo na yan, edi umuwi na tayo. Ay, hindi pa pala. Kay gusto pa pala nila maligo at magtatatalon daw doon. Galing na doon si Dodong at bitbit nga yung sapatos niya at iiwan daw dito. Bakit niya naman kasi dinala doon? Mababasa doon. La, tinatayo nila yung kubo. Yung unang punta namin dito okay pa naman siya. Nakatayo pa. Dahil siguro doon sa malakas na ulan, kahapon ba yun or yung isang araw? Ewan ko din. Ilang minuto pa lang kaming nakaupo dito pero parang dumadami na yung tao. At nandun na nga sa taas si Kuya CJ. Kala mo naman tatalon, itatambay lang naman yan dyan sa taas Yan talaga yung mga gusto nila, no? Yung mga binatilyo or di kaya mga bata. Gusto talaga nilang tumalon. Tapos hindi ko rin alam kung para saan ba yun. Yung tatalon sila. Tapos may pa-exhibition pa. Sinagot naman ng asawa ko yung tanong ko. Ang sabi niya, para daw maiwasan or hindi ka na matakot sa heights. Yun bang magkaroon ka daw ng lakas ng loob at kung nasa taas ka man ay pagtingin mo sa baba hindi ka na matatakot. Alam niyo bang tanghali na to? I mean, alas 12 na ng tanghali at wala nga kaming pagkain ako'y nagugutom na. Bakit naman kasi hindi kami dumaan sa tindahan at bumili? Nakakita pa nga ng karton at inilapag para mahigaan. Okay na din to at matutulog muna ako. Ang galing naman, pwede palang ibaba yung sasakyan dyan. Hindi ko kasi nakita kung anong meron dyan sa dulo na yan. Pero sabi ng pamangkin ko, meron pa daw dyang madadaanan. Malapit na nga mag-alauna at gutom na talaga ako. Kaya naman sinabi ko sa asawa ko na uuwi na lang kami. Ewan ko ba, mali talaga yung oras na pinipili ko. Tignan no, uuwi kami ng alauna. Kaya naman yung sinabi ko kanina na nakakapagod talaga kapag uuwi na. Dito ko kasi naramdaman yung pagod at mukhang mahihilo pa nga. Pero nakauwi naman kami ng safe. Dahil nga basa na sila, bit-bit na nila yung mga sapatos nila. Tsaka hanggang dito na lang din tong vlog na to.